Magandang hapon, Pilipinas at buong mundo. Naitay Kapuso, pahiram po ng 20 minutes ng inyong hapon. Ako po si Boy, and welcome to Fast Talk with Boy Abunda. Sa lahat po ng kasama natin sa Facebook at YouTube, sa lahat ng nakikinig po sa DZWB, welcome to the program. Una sa lahat, nais po naming magpasalamat sa Philippine Movie Press Club dahil sa mga tropeyo, mga pagkilala na iginawad ho sa amin noong nakaraang, was that Saturday? Sabado? Or Linggo? Sunday. Alright. Maraming salamat po. Ito po yung mga awards na natanggap ng ating mga palabas. Best Showbiz-Oriented Talk Show, Fast Talk with Boy Abunda. Parang mahina yung palakpak. Best Celebrity Talk Show, My Mother, My Story. Best Celebrity Talk Show Host, ako po yun, My Mother, My Story. And Best Public Affairs Program Host for Kaitan and Action with Boy Abunda, kami po ni Kuya Alan Ate Pia, maraming salamat. And Best Public Affairs Program, Kaitano in Action with Boy Abunda. Maraming salamat. Doon po sa aking acceptance speech, dahil ako po'y nasa Hong Kong, nag-taping po kami, kararating pa lamang po namin kanina, ng Kaitano in Action with Boy Abunda. Hindi ko nasabi Alter, hindi ko nasabing JP, nasabi ko Chang Susan at Bonito. At alam niyo ho kung sino nakaligtaan ko, si Mega. Pero lahat na pangalanan ko. At ngayon sinasabi ko, pati si Attorney Ibarra, maraming salamat. Masaya po ang ating hapon. Philippine Movie Press Club, maraming salamat. Maraming salamat. May mga taong nagtatanong, nasasanay ka ba makatanggap ng awards? Hindi po. It's always like you are getting it for the first time. So, sa inyong pagkilala sa aming trabaho, maraming salamat. Exciting po ang ating hapon ngayon dahil exciting po ang ating guest. The lady in red, one of the most talented actresses in the country today. And one of the most beautiful. Naitay Kapuso, please welcome Glyza De Castro. Congratulations! Grabe naman. Maraming salamat, Glyza. Please sit down. Thank Kailangan tulungan kita dahil meron tayong gitara. Hawakan mo na. Agad na pala. At pag-uusapan natin yan. Glyza, ano ba ang papel ng gitara, ng musika sa iyong buhay? Nako, para po sa akin, ito ang nagsilbing inspirasyon ko, especially when I was 16 years old, na I was trying to figure out what I want to do sa buhay ko. Okay. Parang nagsilbing moral compass ko siya. Kasi through music, na ang dami kong natutunan sa buhay. Katulad? About empowering yourself. Kasi importante yung mga pinapakinggan mo, nagsisilbing inspirasyon sa'yo po, di ba? So, through the messages of the songs that I listened to, and I'm still listening to. I know in your press conference, sinabi mo na in some of your lowest moments, pinakamalungkot na bahagi ng iyong buhay, you were saved by music. Anong Yes. ibig sabihin nun? May mga pagkakataon po kasi, di ba, na di-discourage tayo, nawawalan tayo ng pag-asa. Personally, may time sa buhay ko na nawala yung lolo ko. Oh. And then, I took it really hard kasi lumaki ako sa kanya. And nakagawa ako ng kanta kasama ng pinsan ko para sa kanya. Will you do it for us today? Nakalimutan ko lang yung Para kay Lolo? Yes. Ang title niya Magandang Simulain kasi yun yung lagi niyang sinasabi sa amin na wag mong kakalimutan yung maganda mong sinimulan kasi pag maganda mo siyang nasimulan, maganda mo siyang tatapusin. Ganda. Oh, just a few lines. Sige, without the guitar na Okay. lang para Alright. wala ka man sa aming tabi, pangako ay di pa huli, ang magandang simulain mo'y ikukubli. Ganda. Para kay Lolo. Para po kay Lolo. Yan talaga ang mga kwento natin. May kinalaman sa lola, nanay, lolo. At doon tayo nagsisimula. At saka, ako ang natututunan ko, pag napapagod ka sa ginagawa mo,
Kasi kahit yung trabaho that you do with a passion, may mga panahon talaga napapagod ka, course. sumasagad, di ba? Yes. You go back to the beginning. Yes. Ano ang inyong sinimulan? And remember the passion that you had Yes. during that time. Ikaw may mga panahon nun na you would go to underground music bars. Ako rin, Yes. pinagdaanan ko yun. Oo. Yes, yes. What was it about? Other were times, bibisita ka kay RC sa banda nila. Yes. What was that life like? I just feel like it's a different world for me. Kasi parang iba yung mundong ginagalawan ko sa telebisyon, sa pelikula. Pero yung mundo ng musika at yung mga lugar na pinupuntahan ko para makapanood ako ng live music, hindi ko siya makukuha sa mundo na ginagalawan ko. What are you talking about? Are you talking about freedom? Are you talking about being able, makakatili ka kahit kailan? Makakaiyak ka, makakasigaw ka? Yes, makakapagsuot ako ng mga gusto kong damit. Yung mga Yun. ganun. Kasi sa mga roles, parang being a celebrity, you have to look a certain way. You have to look presentable. But if I go to these places, okay lang kahit wala akong makeup, okay lang kahit naka-rubber shoes ako, okay lang kahit naka-t-shirt ako, or whatever that I feel like I can express myself freely. And if you were to do a song from that era of your life, do us a song nga, mula Okay. sa age na yan. Mula sa age na yun. Okay. Hold your head up high. Listen to your voice rising through the noise. It's been too long since we've locked ourselves in here. Step out of that fear and play again. Ooh, 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 ooh. Actually, Tito Boy, gusto ko kayong pag ganunin eh. Kasi meron kasi siya talagang country club eh. Buti na lang hindi mo ginawa. Kasi wala ho akong timing pag pinaganon-ganon mo eh. Tawid tayo sa Sinagtala. Okay. Noong isang araw, bisita namin si RC Munoz dito. Sabi ni RC, Tito Boy, off-cam ha, iba to. I mean, napaka-passionate niya. Ito yung pelikulang gusto kong mapanood ng tao. Yes. Ibang mensahe, iba ako. You know, kung pwede lamang sabi niya, bulungan ko ang lahat ng tao na manood po ng pelikulang April 2, ang Sinagtala. How important is this film to you? Katulad nga ng sinabi ko kanina, Tito Boy, kung ano yung nilalagay natin sa utak natin, ano yung pinapakinggan natin, ano yung pinapanood natin, especially now with social media, di ba? Ang dami mong pwedeng mapanood eh. Ang dami mong pwedeng mapakinggan. Pero sa akin, importante siya kasi napakaganda ng mensahe ng pelikula. Personally, for me, kung si RC, ibang tao siya dito, ako, feeling ko, ipipresent ko kung sino talaga ako through this film. Ganda. Sandali, tapusin mo ngayong linyang yon. Kung ano ang pinapaniwalaan mo, kung ano ang naririnig mo, kung ano ang sinasabi sa iyong isipan, ano yon? Ay nagiging Guide mo sa kung ano yung magiging desisyon mo at kung paano ka magre-react sa mga bagay na kinakaharap mo. Like, example, Wow. challenges, problems, di ba? Parang Tito Boy, yung music ay nagsilbing guide ko. Actually, masasabi ko siyang sinagtala ko eh. Kasi sa mga darkest moments ko, may mga mapapakinggan akong kanta na, uy, okay yun ah. Naiiyak na lang ako, hindi ko ma-explain pa minsan. Bakit ako naiiyak? Na-encourage kasi niya ako eh. Tapos parang binigyan niya ako ng panibagong faith at panibagong outlook sa life na kaya mo yan. Huwag kang susuko. okay. Ikanta mo lang, makinig ka lang, ganun. Yun ang epekto ng musika sa'yo. Opo. At ito yung Sinagtala. Yes. Yung the shortest possible way that you can explain kung ano ba talaga ang Sinagtala na pelikula. What is it? Para sa akin, siya ang moral compass ko. Katulad ng nasabi ko po kanina, kasi sa madilim na mundo na ginagalawan ng kahit na sino sa atin, kahit ako, dumating ako sa punto na yun eh, may isang maliit na liwanag na nakikita mo at nagagabay sa'yo at magsasabi sa'yo ng, sundan mo ako,
or wag ka mawala ng pag-asa, or lumaban ka. Okay. Kasi minsan kapag wala ka pong nakikita, parang hindi mo alam kung anong gagawin mo. Tama. Oo. Trailer pa lamang po, kung mapapansin ninyo, watch the trailer and watch the movie. You start with a prayer. Nagdadasal kayo. Pero bago mag-amen or amen, ay umaalis na. Umalis Oo. na yung rockstar kong kaibigan, Diba? na si Raver Si Raver Cruz. Cruz. That's very telling of the whole Sinagtala project. Tapos inisa-isa yung inyong mga kwento. So, this is a story about a band. Yes. You are the leader of the band. Yes. Mhm. Opo. And? then, through Paula, through my character, nabigyan ko sila ng gabay. Kahit na sa mga pagkakataon na hindi kami magkakasama, para harapin yung mga challenges nila. Their own challenges. Kasi sa 5 po sa amin, may iba-iba kaming priorities. Oh, 5 ibig sabihin RC, Rian, Matt Matt Lozano, Raver and Cruz. Raver. And then, Okay. yung character ko po. So, syempre sa banda may mga iba-ibang opinion, di ba? Kahit na magkakaibigan kayo, may mga iba-iba pa rin kayong priority sa buhay, pangarap sa buhay. So, dumating yung time na narating namin yung peak ng career namin as a band, yung Sinagtala. Naging sikat kami, nag-tour kami, nag-release kami ng mga kanta, marami kaming fans na nag-gain. Pero hindi yun yung hindi yun yung naging reason para mag-stick din kami. So, hindi rin pala yun yung sagot sa bawat problema. Na ang akala mo pag nagtagumpay ka ay didikit kayo sa isa't isa. Yes. It became the cause for the disbanding Yes. of the band. Opo. Meron nagsabi sa akin na nakapanood nung ini-edit, nandito ngayong producer, si Rose. Ang Sinagtala daw is a commentary about life using death. Hindi kita papaliwanag. You don't have to explain that. Hindi ko alam kung bakit yan nasabi yun. Eko talaga, lente ng goodbye or, ng pagtatapos ang ginamit para tingnan ang buhay. Pero Does that make sense? Yeah, pero masasabi ko rin, Tito Boy, na kahit na lente siya ng buhay, ng pagtatapos ng buhay, ano rin siya, pag-asa rin siya. Pag-asa. Kumbaga parang pagkatapos ng isang chapter ng buhay mo, may nakaabang pang magandang mangyayari sa'yo. Naalala ko lamang po yung libro ng Santo Papa. It's titled Hope. Yes. And he discusses hope in that book. Hanggang ngayon, siniship pa rin kayo ni Rian Ramos. Nakikita May ko yung hope mga pa rin comments, di ba? Parang rich man's daughter Yes. time pa rin. How do you feel about it? Na masasabi ko, Tito Boy, kung tatanungin ako kung sino yung pinaka successful na naging ka-partner ko or naging ka-love team ko, siya Si talaga. Rian. Kasi yung mga naging supporters namin, akala ko normally kasi after isang series, kumbaga parang tapos na. Pero nag-asawa na ako, nagkaroon na siya ng ibang partners, Andyan pa rin. then nandyan pa rin sila na parang hindi naman din namin in-expect na magsusupport pa rin sila sa amin, may excite pa rin sila sa ginagawa namin. Nakakatuwa. May excite sila kapag nakita nilang magkasama kami. So, at least, meron pa rin kaming nabibigay na hope sa kanila, di ba? Sinasabi nga ng iba, hopya daw. Pero, I mean, hindi naman masamang bagay ang humopya, di ba? That's right. That's April 2, lahat tayong, ano yung tawag ng following nyo? Rastro. Rastro! Ramos at Castro. O, di ba? Rastro. That's April 2 po ang Sinagtala. Yes. You mentioned nag-asawa ka na. How is David? How are you and David? How is the marriage? Kumusta? Masaya po. Masaya, do, syempre, nandyan pa rin ang challenges sa aming distance, di ba? Tama. Kasi Oo. hindi pa rin naman natatapos yung, parang chapter namin sa pag-alis at pagdating. Yung love and hate relationship sa airport, nandyan pa din. Oo. Last year, Tito Boy, I was there sa Ireland to celebrate Christmas, New Year, birthday. And then, syempre, ang saya sa feeling na makasama siya sa mga importanteng okasyon na yun. And then, it has to end. Kasi kailangan kong bumalik dito. So, gusto But ko the good sana- thing about it, Glyza, when you experience something like that, it ends
for you only to look forward again. Exactly. Diba? Perspective din, Yes, importante. yes. If you have a song for David, ano yun? Sige nga. Ito, Tito Boy, sinulat ko to sa kasal namin. Nung kasal namin, actually, as parang vow. So, ganito siya. All my life, I've been waiting for someone to make me feel alive. I never knew I needed this emptiness so it can be filled by you. If love is true, is it worthy to believe in? Will it take my pain away? Will it give me all the answers? One look, and I know you're here to stay. Take out everything in this world that you'd like to keep. Leave out the places and people we never cease to please. Shut down the noises around us that don't mean anything. As long as we've got us, that's all I really need. Maraming salamat. Running Man Philippines Season 2. Kayo ni Mikael, yung kina-RD ay hinulaan na Yes. magkaka-baby either 24 or 2025. Sila Mikael na una na. Ang katanungan, Oo nga. are you and David ready for a baby? Ang kasagutan po sa pagbabalik ng Fast Talk with Boy Abunda. We're back in the show. Kasama ho natin si Glyza. Glyza, let's do Fast Talk. Ay, ayan na. Ayan na, ayan na. Glyza, rocker, lover, Lover. music, lyrics, Music. road trip, sound trip, Road trip. making memories, making love, Making memories. big family, Love. small family, Big family. yakap sa gitara, yakap kay David, Yakap kay David. David with coffee, David with cream, David with coffee. titig ni David, halik ni David, Halik ni David. madalas o minsan, unang nangangalabit kay David, Ako, minsan. madalas o minsan, tinatanong kung kailan magkakaanak, Madalas. madalas o minsan, napagkamalang mataray, Madalas? madalas o minsan, napapalingon sa gwapo, Minsan. madalas o minsan, ginugoogle ang sarili. Minsan. One word, describe yourself as an actress. Multifaceted. One word, describe yourself as a daughter. Loving. One word, describe yourself as a wife. Supportive. Lights on or lights off? Lights off. Happiness or chocolates? Happiness all the way. Best time for happiness. Every day. Completeness. G ako basta. Masaya. Oh. Masaya. Tinatanong kayo ng madalas si David, are you ready to have a baby? Ready na. Oo. Like before, hesitant ako to say this because meron pa akong ginagawang mga pelikula or Trabaho, series, diba? trabaho. Pero it will come kapag po ayos na lahat, hindi ko siya pinipilit. Kasi the more I think about it, the more people are asking me about it. Parang, oo, sige na, sige na. Pero nananalig pa rin ako at naniniwala ako na darating siya sa tamang panahon. Tama. Ako rin naniniwala. Invite everybody to Sinagtala. Ayan na, Sinagtala po mga kaibigan. April 2 na po, mapapanood niyo po sa nationwide, sa kahit na anong sinihan. Makakasama ko po dito si RC Munoz, si Rian Ramos, Raver Cruz, Matt Lozano, and this is directed by Mike Sandejas. Ayan po, maraming salamat. Maraming Tito salamat. Boy. Maraming salamat, Clyde. Thank you very Nakapag-pihis much. ako ulit. Kasi last time, Running Man outfit yung suot ko.
Nay Tay Kapuso, maraming salamat po sa inyong pagpapatuloy sa amin sa inyong mga tahanan at puso araw-araw. We'll see you again tomorrow. Maraming salamat muli, Philippine Movie Press Club. Goodbye for now, and God bless.